Friend, imagine mo, isang trip na akala mo adventure lang, pero nauwi sa pinakakatatakot-takot na survival nightmare. Walang pagkain, walang tulong, walang direksyon. At isa-isa kayong nawawala sa gitna ng Amazon jungle, kung saan kahit kalikasan pwedeng maging kalaban mo. Ito ang kwento ng Jungle 2017, base sa totoong survival story ni Yossi Ginsberg. Noong early 1980s, isang Israeli adventurer na si Yossi Ginsberg pumunta sa Bolivia. Goal niya, simple lang, makahanap ng extreme adventure sa Amazon jungle. Sa lapas, nakilala niya Marcus Stam, Swiss teacher; Kevin Gale, American photographer. Pareho silang adventurous at pare-pareho rin silang gustong makakita ng unknown tribes. Habang nasa market si Yossi, may lumapit na stranger, si Karl Ruprechter, isang Austrian. Sabi niya, may hidden tribe sa Amazon. Alam ko ang daan. At doon, nag-ignite ang imagination ni Yossi. Hindi siya makapigil. Kahit skeptical sina Marcus at Kevin, pinilit sila ni Yossi. Hanggang sa pumayag sila. Kinabukasan, nag-meet sila ulit ni Carl. Bit-bit niya supplies. Pero ang weird, si Carl mismo ang nagbayad. Parang too good to be true. At nagsimula na ang journey nila, papasok sa Amazon rainforest. Habang naglalakad sila, unti-unting lumalabas ang hirap. Sobrang ulan, matinding lamig, putik at bangin, walang clear path. Pero pinilit nila. Nakakarating sila sa isang village na Asriamas. Mukhang kilala ni Carl ang lugar. Parang may tinatago siya. Pagkalipas ng ilang araw, si Marcus nagsimula ng mahirapan. Sugatan ang paa niya. Hindi na siya makalakad ng maayos. Ngunit si Marcus ay tumuloy pa rin. Nakarating sila sa ilog kung saan naranasan nilang maghanap ng ginto. Kumuha ng litrato sa mga nagliliparang paru-paro. At higit sa lahat, ipinakita ni Carl kung paano manghuli ng mga ligaw na hayop sa gitna ng kagubatan upang may makain at makasurvive. Subalit habang tumatagal, unti-unting lumalala ang sugat ni Marcus. At nagsimula nang magbago ang mood ng grupo. Si Kevin at Yossi naiirita na sa kanya. Nagdesisyon sila. Gumawa ng raft para bumaba sa ilog. Nagtulong-tulong sila para makabuo ng raft. Ngunit habang nasa tubig na sila, doon nila na-realize kung gaano kadelikado ang agos. Habang palakas ng palakas ang rumaragas ang tubig, nagsimula silang magpanik. Lumala ang tensyon at nauwi pa sa matinding pagtatalo sina Kevin at Carl. Pagdating nila sa mas mababang bahagi ng ilog, biglang umalis si Carl. Sabi niya, maghahanap ako ng pagkain. Pero halatang may mali at parang may itinatabo siya. Unti-unti, naghiwalay ang grupo. Si Marcus at Carl bumalik sa land route. Si Yossi at Kevin nagpatuloy sa ilog. Pero hindi pa tapos ang bangumot. Dahil sa gitna ng rapids, nasira ang raft nang bumangga ito sa isang malaking bato. Si Kevin, kahit delikado, matapang na tumawid sa malakas na agos papunta sa gilid ng ilog. Pero si Yossi, tinamaan ng matinding current. At sa isang iglap, tinangay siya ng ilog. Na-separate siya kay Kevin. At dito nagsimula ang tunay na survival nightmare. Walang kutsilyo, walang pagkain, walang direksyon. Mag-isa sa gitna ng Amazon jungle. Days turned into weeks. Si Yossi, gutom, sugatan, naliligaw, halos sumuko na. May mga hallucinations pa siya. Parang bumabalik ang memories niya. Parang nawawala na siya sa realidad. Habang nag-iisa siya, nakaranas siya ng matinding survival horror. Inatake ng jaguar, sugat na may parasite, nilinis ang sugat gamit ang apoy, kumain ng kahit anong makakain, halos mamatay sa gutom. Every day, parang laban sa kamatayan. Sinubukan niyang hanapin ang mga settlements, Kuri Playa,
abandoned. Rurenabake, malayo pa. Habang lumalala ang kondisyon niya, lalo siyang humihina. Pero may maliit na hope. Ilog ang kanyang guide. Meanwhile, si Kevin nakaligtas. Na-rescue siya ng locals at agad siyang humingi ng tulong. May kasama akong naiwan sa jungle. Pero kahit may search mission, walang nakahanap kay Yossi. Pero si Kevin hindi naniniwala na patay si Yossi. Kaya gumawa siya ng sarili niyang rescue mission. Kasama ang local boat pilot, bumalik siya sa ilog. Hinahanap niya ang kaibigan niya. Samantala, si Yossi patuloy na lumalaban sa kabila ng lamig, ulan at matinding gutom. Hanggang sa isang araw, may nakita siyang isang babaeng mula sa tribo. Kinausap niya ito at nakiusap na huwag siyang iwanan. Dahil sa sobrang ginaw, pinatabi niya ito sa kanya para kahit papaano ay may init silang maramdaman. Pero kinaumagahan, bigla na lang itong nawala. Hinabol at hinanap ni Yossi ang babae. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog siya sa isang malalim na putikan. Pinilit niyang makawala hanggang sa tuluyan siyang makaalis. Pero dahil sa sobrang lamig at panghihina, gumawa siya ng pinakadelikadong desisyon. Hinayaan niyang kagatin siya ng napakaraming red ants para lang uminit ang kanyang katawan. Hanggang sa makarating siya sa gilid ng ilog at doon gumawa siya ng malaking letrang Y sa lupa. Ibig sabihin, Yossi. Pagkatapos ng 19 na araw sa kagubatan, halos hindi na siya makilala. Sobrang payat, sugatan, dehydrated at halos hindi na makatayo. Dumating si Kevin sa lugar. At sa sobrang pagod at panghihina, nawalan siya ng malay sa tabi ng isang malaking bato. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Kevin ngunit hindi nila napansin ang marka na ginawa ni Yossi. At dahil palakas ng palakas ang agos ng ilog, nagdesisyon silang umuwi na lang. Pero sa mismong sandaling paalis na sila, nagkising si Yossi. Pinilit niyang tumayo at sa natitira niyang lakas, sinigaw niya ang pangalan ni Kevin. At doon, sa wakas, naligtas siya. Dinala si Yossi sa Rurenabake at slowly nagsimula siyang mag-recover. Pero ang trauma, hindi basta-basta mawawala. Sa epilogue, nalaman ang shocking truth. Si Carl pala, hindi guide, hindi jungle expert, sinungaling. Ginagamit ang mga backpackers at wanted ng authorities. Siya ang dahilan kung bakit sila napahamak. At si Marcos, hindi na muling nakita. Ang journey na akala nila adventure, naging survival nightmare. At ang natutunan ni Yossi, sa jungle, hindi ka pwedeng magtiwala agad. Kasi minsan, ang pinakamapanganib na tao ay yung mukhang tumutulong sa'yo. At yan ang kwento ng Jungle 2017, isang totoong survival story ng pagkaligaw, takot at pag-asa. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, friend, like, subscribe at comment. Anong survival movie ang gusto mong i-recap natin next?